Patuloy nating ipinagdarasal ang mga kapatid natin, kababayan, na hanggang sa kasalukuyan ay dumaranas ng pagsubok dulot ng bagyo at baha. At gaya ng binanggit ko kanina, nawa ang pananampalataya nila ay magbigay lakas sa kanila sa mga sandaling ito at ang ating pagmamalasakit, pagtulong at pananalangin kahit papaano'y umibsan sa kanilang pinagdaraanan. Sapagkat gayon ang diwa ng mga pinagbubuklod ng Panginoon. Siguro nga dito sa atin ngayon, ramdam natin, di naman ganun kalakas ang ulan, di ganun binabaha. Ngunit kung tayo tunay na mga deboto ni Jesus Nazareno, ramdam natin, ika nga, ang sugat ng kalingkingan, ang sugat ng ibang bahagi sa katawan ni Kristo. At ito'y magaganap lang kung nananahan sa atin ang Espiritu Santo. Kaya pala, sabi ni Jesus Nazareno, ang kanyang handog, isa sa pinakamahalagang handog sa kanyang mga alagad ay ang Espiritu Santo. Kaya di po ba, nung siya'y papanik na sa langit, anong sabi niya sa mga alagad? Huwag kayong matakot, ipapadala ko ang Espiritu Santo. Sapagkat ang Espiritu Santo ang sasama sa atin, sa ating paglalakbay, habang inaantay natin ang pagbabalik ni Jesus Nazareno. Ang Espiritu Santo ang tutulong sa atin maunawaan ang lahat-lahat sa buhay. Kaya nga, sabi ni San Pablo sa unang pagbasa, ang Espiritu ang tutulong sa atin para maunawaan kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. Sabi nga ho ni San Juan Maria Vianney, paglubos niyong maunawaan gaano tayo kamahal ng Diyos, baka sumabog daw ang puso natin. Kasi hindi matatalastas ng isip natin ang pagmamahal ng Diyos. Iba yung pagmamahal ng tao. Kahit na sabihin mo bang mahal na mahal mo ang isang tao, ibang-iba ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya nga siguro may ibang tao, hindi nila maunawaan ito. Lalo na pag sinabi ni Jesus Nazareno, magpatawad ka, makipagkasundo ka, tumulong ka para maging mapayapa ang lahat. Hindi natin talaga matatalos ang pag-ibig ng Diyos kung wala ang Espiritu Santo. Kaya nga sinabi din sa Ebanghelyo, sabi ni Jesus Nazareno, ipapadala ko ang apoy. At ang apoy na ito ay ang apoy ng Espiritu Santo. Kaya nga nakita natin ang tanda ng Espiritu Santo nung siya'y nanaog, bukod sa kalapati ay apoy. Apoy na nagliliwanag dahil madilim ang inaalok sa atin ng mundo. Siguro nakakagulat, sabi ni Jesus Nazareno, pumarito ako, hindi upang magdala ng kapayapaan, kung hindi pagkabaha-bahagi. Ba't ganun? Akala ba natin pagkakasundo? Bakit sabi ni Jesus, pagkakabaha-bahagi? Dahil nga sabi ko nga ho kanina, mahirap maunawaan ng pag-ibig at awa ng Diyos. Kailangan natin ng liwanag ng Espiritu. At pag wala yung Espiritu sa atin, talagang magkakagulo tayo. Ibang klaseng pagkakaisa ang magkakaroon sa atin. Iba ho ang kapayapaan ng mundo sa kapayapaan ng Diyos. Ang kapayapaan ng mundo nagagawa sa tulong ng Espiritu Santo. Ang pinagkakaisahan ay ang katotohanan at kabutihan ng Diyos.
Samantalang ang kapayapaan ng mundo, kung ano-ano lang ang pinagkakaisahan. Kaya naman, ang kapayapaan ng mundo, hindi nagtatagal. Kaya nga sabi ni Jesus Nazareno, magkakabahabahagi. Kasi doon masusukat sino ang pinupuspos ng Espiritu Santo. Sino ang tunay na nagkakaisa. At sino naman yung talagang nagkakawatak-watak. Kaya wag ho tayong mabahala kung minsan kailangan natin magkabahabahagi. Dahil pag pumani ka sa katotohanan, lalayo sa iyo ang kasinungalingan. Pag pumani ka sa katarungan, lalaban sa iyo yung mga mapang-api. Pag kumampi ka sa kabutihan, lalayo sa iyo ang masama. At yun ang tunay na kapayapaan ng Diyos. Kaya sana ang pinagkakaisahan natin, kapayapaan, kabutihan, katotohanan, katarungan, lahat ng mahalaga kay Jesus Nazareno sa tulong ng Espiritu Santo. Nakita naman natin ngayon, di po ba? Pag ang pinagmulan ng pagsasama, sariling interes, ano nangyayari? O, yung nakikita natin ngayon, nag-aaway-away na. Yung dati-rating magkakakampi. Yung dati-rating nagtataasan ng kamay. Yung dati-rating nagkakamayan. Ngayon, kulang na lang, magsuntukan na. Kasi, ang pinagmulan ng pagkakasundo, hindi yung kabutihan at katotohanan ng Diyos. Kaya madaling gumuho. Kaya sana yung pamilya natin, yung samahan natin, ang dahilan ng pagsasama natin, hindi yung galing sa mundo. Pag kayo'y magkasama lang dahil sa pera, pag ang pamilya nyo nagkakasundo dahil lang sa pera, pag mana ng pag-uusapan, mag-aaway na yan. Pag yung samahan ninyo, ang nagkakaisa sa samahan nyo, yung leader nyo lang, pag nag-iba ng leader, magkakalasa na yan, magkakampihan na yan. Pag ang pinagsasamahan ng inyong, pinagkakaisahan ng inyong grupo ay kapangyarihan, pag iba na ang naluklok, hiwa-hiwalay na yan. Pero kita nyo po sa atin sa simbahan, hindi kay Pader, hindi kay Kardinal, hindi nga rin sa Santo Papa, higit sa lahat, sa turo ng Diyos. Kaya nga, matapos ng 2,000 taon, nandito pa rin ang katawan ni Kristo, ang simbahan ni Jesus Nazareno. May mga lumalayo, may mga umaalis, pero tayo, ang pinagkakaisahan natin sa tulong ng Espiritu Santo, nananatiling matatag, sapagkat hindi ito galing sa mundo, ito'y sa tulong ng Espiritu Santo. Kaya sa misang ito, mga kapatid, yun po yung ipagdasal natin. Sana yung pagkakaisa ng pamilya natin, hindi galing sa mundo. Yung samahan natin, yung grupo natin, yung pagkakaibigan natin, maging dito sa loob ng simbahan, ang pinagmumulan ng ating pagkakaisa ay yung dinalisay ng Espiritu Santo na galing sa turo ni Jesus Nazareno. May aaway sa atin, may lalayo sa atin, may magagalit sa atin, katulad ng nangyari kay Jesus Nazareno. Pero wag tayong matakot, wag tayong mawalan ng loob, wag tayong sumuko, sapagkat kung tayo'y tunay na kapanalig ni Jesus Nazareno, kung tayo'y tunay na naliwanagan ng Espiritu Santo, magiging matibay ang ating pagkakaisa. Magiging tunay tayong malapit sa Diyos. Magiging tapat tayong alagad at kaibigan ni Jesus Nazareno. Kaya nga't ipagdasal natin na patuloy na ipadala sa atin ni Jesus Nazareno
ang Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga sumasampalataya sa Diyos. Papag-alabin mo kami ng apoy ng iyong pag-ibig. Amen.